So, eto na nga po mga kaibigan, ayan, eto na po. Ah, ang unang topic po natin ay eto, Manila LGU magbibigay ng 25,000 tulong sa bakeries. Wow! Kudos po kay Mayor Isko Moreno, 'yan. So, ito po ay effort 'no ng Manila LGU. Magbibigay daw ng 25,000 tulong sa bakeries, 'yan. So, maganda po ito guys 'no dahil alam naman natin siyempre, meron pong world crisis 'no, krisis po sa buong mundo dahil po sa giyera sa Middle East. Pero kung may ganitong mga, effort 'no yung ating mga LGU ay talaga namang malaking kaalwanan po ito sa ating pong komunidad 'no. So, ganito po yung maganda, tulong-tulong po tayo. Kasi kahit gaano man kalaki 'no ng ating problema kung tayo po ay tulong-tulong, ay wala pong problema na hindi po natin Agree ba kayo diyan mga kaibigan? Agree ba kayo sa sinasabi ko? Wala pong problema na hindi ang mga Pilipino kapag tayo ay sama-sama. Hindi po katulad doon sa mga green crocodiles 'no, itong mga green crocodiles, wala po silang ginawa kundi mag-rally ng mag-rally at wala po silang ginawa kundi talaga namang siraan ang ating Pangulong BBM. To the point mga kaibigan na ginagawa nila ng fake news na ang pangulo daw natin ay wala na daw. Nategi na daw, oh. O di ano naman nangyari? Pahiya na naman sila, 'no? So, palagi na lamang po silang nakakahiya 'no, at talaga namang napapahiya pero hindi po nadadala at yung kanilang kakapalan ng kanilang mga mukha ay lalong tumitigas sa kapal ng mukha, 'no? Kuga Everytime na sila ay, nahuhuli sa kanilang kapeknyusan, everytime na nahuhuli sila sa kanilang kasinungalingan, mas lalo namang kumakapal at tumitigas ang kanilang mga mukha. Ganyan po yang mga DDS na yan, lalo na yung mga nagpapakalat ng mga fake news na yan, 'di ba? So, yan po mga kaibigan 'no, wala po silang ginagawa kundi puro pagkakalat ng fake news. Hindi po sila nakakatulong sa ating bansa. Real talk lang po tayo ha, hindi po nila natutulungan ang ating gobyerno. Sila po ay anay sa lipunan na dapat ay, ah, i anong ano nga bang pangalan ng pesticide na yun? Nasa dulo na ng dila ko, eh. Dapat sila ay ano, eh, ubusin 'no, gamit yung pesticide na yun. Kasi mga anay 'to guys, eh, 'to. Wala po silang ginagawa kundi sirain ang ating gobyerno at ang mga Pilipino 'no. So, eto maganda po ito, kudos po sa ating, mayor 'no, sa mayor po ng Maynila kay Isko Moreno. Kasi, magbibigay sila ng 25,000 'no, tulong sa bakeries. So, ibig sabihin kapag ikaw ay isa sa, mga bakery 'no, na talaga namang natulungan, 25,000 aba, malaking bagay 'yan at siguro, 'wag kang tataas 'no, ng mga pandesal. Sa presyo ng pandesal ay 'wag mong tataasan dahil 'yan talaga ay, kino-consume ng mga Pilipino lalong-lalo na 'no, sa pang-agahan, pang-breakfast. Eh, mga kaibigan tulad ko, hindi naman ako nagbe-breakfast ng kanin 'no, hindi po ako kumakain ng kanin sa umaga. So, mga isa, dalawang pandesal, okey na po ako dun, solved na po ako dun, tsaka kape 'no, at may peanut butter o kaya naman keso, 'di ba? So, solved na po ako dun, hindi po ako kumakain ng kanin 'no, sa umaga, 'yan. Kaya po ako'y sexy. Naku, magalit yung DDS sa'kin, 'no. So, 'yan po mga kaibigan, ano pong masasabi niyo dito, 'no? So, sana naman lahat ng mga LGU gayahin po natin 'no, si Mayor Isko Moreno para po, maging mas maalwan po yung buhay ng ating mga, kababayan, 'no? So, gawin niyo na rin po, ang mga bakeries ay tulungan po natin para makapagtinda ng mas mura at mas masustansyang pandesal 'no, sana lagyan niyo ng ano, ng malunggay, 'di ba? Magtanim ng malunggay, tapos lagyan niyo ng malunggay para maging malunggay flavor ang inyong
pandesal. Yan, mga kababayan, no? So, ano pong inyong sagot? Please comment down your thoughts sa ating pong comment section. Yan. Okay, mga kaibigan. Eto nga, shout out po natin, no? Good morning po sa mga kabayan. Elenita Pring, ang sabi po ni Elenita Pring. Good morning din sa iyo, no, Elenita. At saka si Melinda Perez. Yan. Hello, sorry po. Melinda Perez. Hello po sa inyo. 1524. Shout out po. At saka si Adelaida, biglang nawala. Adelaida Castro, 4125. Good morning po, Admin Rich. Good morning din po sa inyo. Yan. Meron pong iba, nasasanay na sila na nandito ako sa morning slot, no, ng page or ng YouTube channel ninyo, no. Yes po, morning slot po ako, no. Kapag morning, kapag wala naman po kayong ginagawa or nasa biyahe kayo, tune in po kayo dito po kay Niolo, no, sa atin pong morning slot. Yan, Admin Rich po, no. So maraming pong salamat din kay Lorna Taniguchi 1161. Hello, morning po. Good morning din po sa inyo, Lorna, no. Marami pong salamat sa pag-drop by dito sa ating page. At saka kay BG Badiola. Hello po, Admin Rich. Good morning po diyan. Good morning din po sa inyo, BG Badiola, no? From South Carolina. Wow, South Carolina. Maraming pong salamat, no, sa pag-drop by po dito sa ating YouTube, no? YouTube po ni Niolo. Yan, good morning or evening po sa lahat, no? Maraming pong salamat kay PG Badiola. At saka si Crisanto Salazar, maraming pong salamat sa pag-drop by sa ating page ni Niolo. At saka kay Lilian Garcia, 3478. Good morning from Gentry. Hi, hello! Yan, taga Gentry siya. General Trias Cavite, no? Maraming pong salamat sa panonood. Same, nandito din po tayo, no? Sa Cavite. Yan. So, mga kaibigan, maraming po salamat sa mga nanood dito, guys, no? At saka, paki-share na rin po itong ating video at saka paki-like na rin po para po tuloy-tuloy po ang ating pagla-live, no? So maraming pong salamat. Yan. At ngayon naman po guys, no, dumako na po tayo sa ating pong susunod na topic. Yan. Siyempre marami po tayong mga topic ngayon na magaganda, no, at very exciting. Yan nga po ang sabi po ng Pangulo natin, BBM. Ang bawat desisyon na ginagawa natin ay may iisang layunin lamang para maprotektahan ang Pilipino. Yan po ang sinabi ng ating Pangulong BBM. Yes, yan naman po talaga mga kaibigan ang aim po ng ating Pangulo, ang protektahan po ang mamamayang Pilipino in any means, mga kaibigan. No? So, sa lahat po ng bagay, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, sa iba-iba pong aspeto, katulad din po sa mga presyo ng bilihin para maprotektahan po tayo sa sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero mga kaibigan, no, nakikita natin yung effort ng ating Pangulo na talaga namang ginagawa niya lahat ng paraan para po tayo ay hindi naman mag-suffer dito po sa nangyaring krisis sa buong mundo. Yes po mga kaibigan, anong masasabi ninyo dito, no, sa topic natin na to? Yan, yung bawat desisyon na ginagawa natin ay may iisang layunin lamang para maprotektahan ang Pilipino. Unlike po sa mga layunin ng mga DDS, no? Sa mga layunin ni Sara Duterte para po maprotektahan ang kanyang tatay, ang kanyang pamilya, ang kanyang apelyido, ang kanyang sarili, no? Unlike po sa ating Pangulo na napaka-selfless. Nakita ko kanina, no, dumaan sa newsfeed ko si Baste. Aba, sabi ni Basti Duterte, dapat daw kapag ikaw ay politiko, dapat daw ikaw ay selfless. My God! Nagsalita. At si Basti pa talaga ang nagsalita na dapat selfless. Kapag ikaw daw ay isang politiko, kapag ikaw daw ay nasa politika, dapat daw selfless ka. Si Basti pa talaga ang nagsalita na dapat daw selfless. Hello! Walk your talk.
Nakita niyo naman 'di ba mga kaibigan, marami pong mga taga Davao ang nagsasabi po sa atin 'no, ang, nagfi-feed po sa atin ng information na ito daw si Baste ay hindi daw pumapasok. Oh, nasaan dun ang selfless kung hindi ka pumapasok? Minsan lang daw talaga pumasok yang si Baste at 'pag pumasok daw, pupugak-pugak, hapon na. Kasi nagna-nightlife. Inuuna ang sarili, nagpapakasaya, nagpapakasarap, nagna-nightlife. O yan ba hindi ba selfless? Selfless ba yan? Ayan ba selfless ba yan? Oh, hindi. Hindi selfless yan. Ang tawag diyan, ah, super duper self-love. Selfishness. Kasi sarili lang niya ang iniisip niya, 'di ba? Sarili lang niya ang iniisip niya, nagpa-party, nagpupunta sa bar, hindi pumapasok ng tama, o sayang lang ang pinapasuweldo sa kanya. Nagha-happy-happy ng bababae, o 'di ba? So 'yan po si Baste. So, yung sinabi niya 'no, doon dumaan kanina sa newsfeed ko na dapat daw selfless 'no, kapag ikaw ay, naglilingkod 'no, sa gobyerno, selfless daw dapat. Aba, baste gawin mo muna sa sarili mo 'yan bago ka mag-suggest na dapat ganyan ang ating mga politiko, ang ating mga leader. Gawin mo muna sa sarili mo 'no, pakita mo muna na ginagawa mo bago ka magsalita. Kasi hindi puwede yung magsasalita ka lang ng ganyan pero hindi mo ginagawa 'no? Walang laman, walang laman ang sinasabi mo. Yan ay void, walang kuwenta, walang bisa, 'no? Walang bearing, kasi hindi mo naman siya ginagawa. Nagkakaroon lang ng essence ang sinasabi ng isang tao kung ginagawa niya, 'no? So, when you talk about selflessness, dapat ikaw muna ang magpakita na talagang wala kang ano, wala kang, yung ginagawa na talagang inuuna mo yung sarili mo, nagpapakasaya ka, tapos yung mga taong bayan 'no, yung mga, sinisilbihan mo diyan sa Davao City ay pang-ano na lang sila, panghuli, 'di ba? Oh, 'pag may time ka, papasok ka, kapag time mo pumasok, papasok ka, pero pinapasuweldo ka ng tao. Pinapasuweldo ka ng mga taga Davao, 'di ba? O kapal naman ng mukha mo, 'no? So, habang sinasabi mo 'yan, tingin-tingin ka sa salamin, 'no? Siguro eto sabihin ko sa inyo guys, siguro kung sa lahat ng pagsisinungaling ni Baste Duterte ay, merong taga-ano, taga-pukpok sa ulo niya, malamang ngayon super bukol-bukol na ang ulo niya sa sobrang dami ng kasinungalingan na sinasabi niya sa ating bayan, 'di ba? So, mga kaibigan 'no, 'wag po tayong maniniwala sa mga taong 'yan dahil sila po puro lang sila self-love. Wala po silang ano, yung sinasabi nilang dapat, dapat daw hindi ka daw selfish, dapat daw inuuna mo yung mga tao, wala pong gano'n. Kasi nakikita natin yung sarili po nila ang kanilang inuuna, maging si Sara Duterte. Lalong-lalo na yung tatay nila nasa dahig, puro sarili lang ang iniisip. Sila po 'no, may mga narcissistic personality, masyadong mga bilib sa sarili, masyadong akala nila sila ay angat sa iba, pero hindi nila nakikita na sila pala yung pinakabobo at pinakawalang kuwenta na mga public servant, sa totoo lang 'no. So, itong pong pangulo natin ngayon, BBM mga kaibigan, kita naman natin sa kanya pong mga ginagawa ay talagang puro para sa taong bayan, 'no? So, kita niyo nga, may rollback 'no, ng presyo ng langis, krudo at sa lahat at dahil po 'yan sa effort ng ating pangulo. Kita niyo naman, yung mga panyamimigay 'no, ng mga ayuda para sa mga nangangailangan 'no, sa ating, mga PUV, um, drivers, 'di ba? Binibigyan po sila ng mga ayuda nang sa gano'n ay maka-cope up po sila sa pagtaas ng gasolina, 'no, at ng diesel. So, aside from that mga kaibigan, nakita natin na tuloy-tuloy po yung, mga effort ng ating, gobyerno para po sa mga mahihirap. At tuloy-tuloy po ang pakikipag-negotiation para po
madagdagan pa yung ating mga stock 'no, ng mga petroleum products. Kita niyo guys 'no, ang stock po natin ay aabot po sa June, hanggang June. Pero patuloy pa na kumakausap ang ating pangulo at ang ating gobyerno, ang mga leaders ng bansa para tayo ay pagbilhan. Kahapon nga mga kaibigan 'no, nakita ko po dumating na po yung, nakalimutan ko yung exact figure 'no, pero mahigit mahigit 20 million liters ba yun na petroleum products 'no, from Malaysia 'no? Correct me if I'm wrong, na dumaan siya sa newsfeed ko kahapon. Hindi ko masyadong napagtuunan ng pansin dahil, nag-aano kami, nagfa-firing 'no, nagfa-firing po kami, practice firing. So yun po mga kaibigan 'no, so lahat po ng effort sa gobyerno at ng ating pangulo, eto po ay may iisang layunin at para po ito maprotektahan ang mga Pilipino sa lahat po ng aspeto, ekonomiya, maging sa peace and order, sa lahat po 'no. Holistic, whole of nation approach ang ginagawa po ng ating Pangulong BBM. 'Yan mga kaibigan, punta naman po tayo sa ating pangatlong topic guys 'no. 'Yan, may isang senador ng Pilipinas. Sino 'tong senador na 'to? Senator calls for limits on CHED's 100% online classes policy. Yan. Si Senator Pia Cayetano po on Friday urged the Commission on Higher Education to set clear benchmarks and a review timeline for the implementation of 100% online classes in higher education institutions. Yan. So, ito guys, no? Agree naman ako dito. Wag 100% online classes, no? Wag po. Kasi dapat po natin talagang limitahan ito 'no, dapat ay mag-appear pa rin sila talaga 'no, physically, itong ating mga college students. Kasi alam naman natin na mas malaki po ang matututunan, mas marami pong matututunan kapag, nasa school talaga sila 'no, kasi sa university. Kasi alam natin na siyempre kapag nasa bahay, hati 'no, yung attention. Nandiyan yung, "Uy, andiyan yung ano mo, yung comfort zone mo. Uy, puwede kang maglaro, maglalaro ka ng Mobile Legend, no, yung kanilang mga usual na nilalaro. Maglalaro ka ng, sa mga iba pa, eh, nagsusugal 'no, at yung iba naman, eh, tumutungga, o 'yan pupunta sa barkada, oh. Hindi po natin alam yung kanilang mga ginagawa 'no, kapag sila po ay nasa bahay. So kapag online classes, siyempre nandiyan, online classes guys 'no, nandiyan sila sa Zoom, ganyan po yan po ginagawa din po ng anak ko dati yan, eh, nung panahon ng pandemic 'no, nag-o-online classes, nasa Zoom lang sila. Pero siyempre kapag hindi naman kita kung anong ginagawa mo, eh, kung ano yung nasa tabi mo 'no, oh, yun pala, oh, nasa tabi merong mga, yung kanyang computer or kanyang cellphone pagkatapos habang nagdi-discuss si teacher, hindi alam ng teacher na, naglalaro ng Mobile Legend, naglalaro ng mga kung ano-ano 'no, habang nagdi-discuss ang teacher. Kasi siyempre Zoom lang 'yun, eh. Ganyan lang naman yung kita, eh, 'di ba? So, hindi po naka-focus yung ating mga college students, 'di ba? Nila 'Yan. So, tama po ito 'no, para sa akin, ako po ay agree po dito 'no, na ito pong, mga online classes sa CHED po ay limitahan 'no, para po nang sa gano'n ay talagang mas matuto po ang ating mga estudyante. Kayo mga magulang, ano masasabi niyo dito sa ating topic? Agree ba kayo na limitahan ang mga online classes 'no? Kasi yun nga nagkaroon ng, itong, CHEDS 'no, 100% online classes policy ay medyo, tinututulan po 'no ni Senator, Pia Cayetano dahil nga po, alam naman natin kapag anong nangyayari kapag puro online classes lang 'no, madalas po ay hindi natututo yung ating mga learners 'no. So sabi po dito, Senator Pia Cayetano on Friday urged the Commission on Higher Education to set a clear
benchmarks, and a review timeline for the implementation of 100% online classes in higher education institutions. No? So sana limitahan lang, no? Maiksi lang sana yung panahon. I-review po ito na para makita kung ano ba, no? Hanggang saan ba na magkakaroon ng ganitong online classes or kung maaari siguro twice a week, no? Twice a week online. Tapos no, not twice a week. 2 times a week, no? Siguro 2 times a week. Halimbawa, Monday. Monday at saka ah, Thursday. Monday and Thursday online. O kaya Monday and Friday na lang, no? Monday and Friday online. Kasi para ano para ah, magkadugtong, no? Magkadugtong yung ano, yung mga Sabado, Linggo, no? Siguro Monday tsaka Friday online. Tapos Tuesday hanggang Thursday papasok sila sa school, no? Siguro gano'n na lang o kaya 3 times a week ang bahala na sila mag-usap diyan, 'no, mga kaibigan. Pero para sa akin, ayoko din po ng 100% online yung ano, mga klase 'no, ng mga college students. Kasi sabi ko nga kanina, yung iba hindi naman po ano, honest 'no, hindi po honest yung iba ng mga college students. Bawa nagzo-Zoom, nagdi-discuss yung teacher, o nandito sa baba yung kanyang, Mobile Legend, o laro, laro, laro. Tapos minsan naman, may ginagawang iba, hindi focus doon sa dini-discuss ng kanilang teachers or ng kanilang mga classmates 'no. Kaya 'yan po mga kaibigan, kayo bilang nanay, ano po ang inyong masasabi dito sa ating topic? 'Yan. So ito pa mga kaibigan 'no, susunod po nating topic, alam niyo ba guys na dismayado pala yung mga ilang tricycle driver sa Davao City. Naku, Davao City na naman 'no, matapos silang hindi makatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD, kaugnay sa mataas na presyo ng mga produktong petroleum noong Miyerkules, April 8, 2026. Naku, Davao City. Davao City po 'no, Baste. Anong ginagawa mo diyan, Baste? Bakit hindi nakakatanggap 'no, yung ating mga tricycle drivers 'no? Dismayado ang ilang tricycle drivers sa Davao City. O bakit hindi sila nakakatanggap ng ayuda? Ano ang ginagawa niyo diyan, 'di ba? Oh. Kung legit naman, lehitimong tricycle driver o dapat ay may ayuda, 'di ba? So mga kaibigan, calling 'no, yung, DSWD sa Davao City at saka si Baste Duterte 'no, calling, "Mayor, ano ba ang nangyari? Aksiyunan niyo po ito. Kayo ang ama ng lungsod." 'Di ba? Baste, umaksyon ka na, 'wag yung puro gaduhan at puro kabobohan ang ginagawa mo na sinasabi mo pang iisang ulo lang ang kailangan niyo at ang ulo ng pangulo. Walang hiya ka, nagde-death ka na naman sa pangulo natin. Ang dapat sa'yo ay hulihin na talaga yung ganyang klaseng pananalita mga kaibigan ni Baste Duterte na ulo daw ng ating, pangulo 'no, Pangulong Marcos. Yung ulo ng Pangulong Marcos lang daw ang nag-iisang ulo na kailangan nila. Aba, yan po ay considered na threat sa buhay ng ating pangulo. At, kapag may nangyari sa pangulo natin, kayo ng mga DDS, kayo ng mga Duterte ang mananagot. Grabe 'no, si Sara nag-death threat online. Si Baste nag-death threat din online. O ano ng ginagawa? NBI, calling NBI, DOJ, calling ombudsman, lahat po ng mga authority kino-call natin 'no, kino-call out natin. Ano po magagawa niyo dito sa sinabi ni Baste na kailangan daw, iisang ulo lang daw yung kailangan nila at yan ay ang ulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. 'no. So, galaw-galaw mga awtoridad, galaw-galaw kayo kasi ito ay, it's a sort of death threat 'no. Death threat ito, although hindi siya nagsalita 'no ng, tahasan, pero yung the fact na sinabi niya na iisang ulo lang ang kailangan nila at yun ang ulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po considered as a threat
to our president. So kapag natsugi at kapag chinugi ang ating Pangulo, alam na natin kung sino ang gumawa nito. 'Di ba, mga kaibigan? So guys, no, ano pong masasabi ninyo sa ating pong topic? Sa lugar po ninyo, lahat po ba ng mga tricycle drivers ay nakakuha ng tulong pinansyal? Mga kaibigan, kung hindi pa po, report po ninyo, no? Report po ninyo yan, isumbong po ninyo yan, mga kaibigan. At pwede din po kayo magsumbong sa Presidential Action Center, no? Guys, pwede niyo pong isumbong din sa Presidential Action Center. Sandali, hanapin nga natin yung number, no? Ng Presidential Action Center, no? Yung mga hindi po nakakakuha, no, ng kanilang ayuda, no, ng mga tricycle drivers. Kasi ang alam ko kung kayo ay legit talaga na tricycle drivers at kasama kayo sa mga TODA, ay meron talaga, no? Sandali guys, tingnan natin na para ibigay natin yung number. Dali, yan, contact number. Yan, ito. So, sandali. Yung number niya. Yan, isumbong po ninyo mga kaibigan kapag malay nyo, no? Baka mamaya ninakaw yung pang-ayuda nyo, di ba? So, isumbong po ninyo, no, guys? Yan. So, marami na ditong nagsusumbong, no? Okay. Nasaan ba yung ano? Pero guys, kung taga Maynila lang naman kayo, di pumunta na lang po kayo doon, no? Pumunta na lang kayo mismo kung kayo ay taga Maynila. Saan ba yun? Ang alam ko ano yun 4 na 8 yun eh. Nakalimutan ko lang kung may number sign or ano, no? Dali guys, yan. Ano ba yan? Nakalimutan ko kung basta ang alam ko kasi 4 na 8 yun, no? Dali. Guys, ito. Ito. Office of the Presidential Medical Assistance to eh. Presidential Action Center. Contact number. Itong contact number. Hindi ko makita yung contact number. Basta guys, no, kung kayo ay taga Manila lang naman, puntahan nyo na lang, no? Or tingnan nyo po sa, ay may email dito, no? Presidential Action Center, Manila. Sandali, eto guys, i-email nyo sa pase@op.gov.ph, no? Or, yan. Meron po silang Facebook, ayan, no? Hindi nyo kita. Presidential Action Center, no? Ito yung official Facebook page of the Office of the President or Presidential Action Center. Pwede po kayo dito mag-email or pumunta na lang kayo, no? Mag-walk-in. Basahin ko guys, Sabi po dito, yun ang address sa Pase Building, Malacanang Complex, JP Laurel Street, San Miguel, Manila. Yan. So, pwede po kayong pumunta dito or mag-walk-in. Hindi ko makita yung number. Or tumawag po kayo sa, pwede rin kayo tumawag sa Presidential Communications. Meron po ditong sa Presidential Communications trunk lines 8734-5966 at saka 8734-0834, no?
So, kontakin niyo po 'yan pagkatapos, isumbong po ninyo kung kayo ay legit naman 'no, legit na tricycle driver na, member ng TODA. 'Yan, isumbong niyo. Kung hindi kayo una muna siyempre guys, sumbong niyo sa barangay niyo, pero kung walang ginagawa yung barangay niyo, sumbong niyo kay mayor. Pero kung at the same time si mayor wala pa ring ginagawa 'no, parang kumbaga nagkikibit-balikat lang, hindi kayo tinutulungan, ay sumbong niyo na dito 'no, mismo sa Malacanang. Dito po 'no, tawag po kayo dito sa Presidential, Communications Office or doon nga po sa, Presidential Action Center or kung taga Manila lang naman kayo, puntahan niyo na lang 'no, yung Presidential Action Center. Or kung meron kayong e-Gov 'no, guys kaya importante po yung ating e-Gov app. Puwede po kayo do'n din na magsumbong. Andun po mga kaibigan nakalagay po yung mga numbers po sa gobyerno 'no, mga kaibigan, nandun po lahat. Kaya sa mga hindi pa po na-download ng e-Gov 'no na, app, mag-download na po kayo kasi lahat po ng mga serbisyo sa gobyerno nandun po sa e-Gov app na 'yan 'no. So, mga guys, 'yan po ang gawin natin para tayo po ay, alam po natin kung ano ang gagawin 'no, sa mga ganitong oras, mga ganitong pangyayari na hindi ninyo nakukuha yung mga benepisyo na para sa inyo 'no. Kasi kung legit ka naman na tricycle driver pero hindi ka nakakuha ng ayuda, aba, ang tanong saan napupunta yung ayuda na para sa'yo? Oh, 'di ba? Yun yun guys, eh, saan napunta ang ayuda na dapat ay nasa iyo? Oh, baka mamaya kasama naman talaga yung pangalan mo, baka mamaya hindi lang talaga binigay, oh, 'di ba? Or baka naman nilagyan ng, "Oh, ito receive, oh, na-receive na nitong taong 'to," pagkatapos ibinulsa naman pala, 'di ba? Oh, kaya magsumbong na po kayo 'no, sumbong po kayo para malaman niyo ang katotohanan. Yan. Ano pong masasabi niyo sa topic natin 'yan? Paki-comment po ang inyong sagot 'no. So, basa-basa ulit tayo. Okay, basa tayo dito. Yung Centenarian Act, 'yan. Bakit po wala pa yung 10K para sa matanda? Wala raw pondo. Tuloy ba hearing ni Sara? Tuloy po ang hearing ni Sara. Ada, Sedjo. Okay yung Centenarian Act 'no, yung kapag na-reach mo yung, edad 'no na pasok dito sa Centenarian Act na 'to, ikaw ay makakatanggap. So, tingnan po natin 'no sa mga susunod mag-update po tayo tungkol diyan. Pero ang alam ko po kasi mga kaibigan, ibinibigay talaga 'yan, eh. Kapag hindi po naibigay sa inyo, ibig sabihin baka diyan po sa lugar ninyo ay merong nangungurakot 'no? Kasi kung, talagang umabot naman kayo sa ganyang age, eh, bakit hindi ibibigay 'no ng inyong DSWD, 'di ba? Okey. So, si Bena Vice Carmela Alianar 'no, agree po. Salamat po. And si, good morning, well said ma'am. 'Yan, marami pong salamat Bena Vice Carmela Alianar 'no. At saka si Hernandez Mili Pagadora. Hi po, good morning, watching from Tagaytay City. Hello po, maraming salamat sa panonood. Tsaka si Nico Di Tioco. Marami pong salamat kay Nico. At si Your po, Admin Rich, having dinner po, kain po tayo. Marami po salamat BG 'no, salamat po. At saka ay nabasa ko na 'to. 'Yan. So, mamaya naman po ulit tayo magbabasa ng, comment 'no. So, tuloy po natin ang ating, topic guys. Ang susunod po nating topic ay eto. Sabi po ni Secretary Ted Herbosa ng Department of Health, kinausap namin ang pharma industry
ang promise nila hindi sila magtataas kasi hindi naman dumaraan sa Strait of Hormuz yung mga gamot. Pero sabi nila hanggang June lang 'yan. So, oo nga mga kaibigan, hindi naman dumadaan sa Strait of Hormuz yung mga gamot, 'di ba? So, bakit tataas 'no? Dapat po ay naka-stable lang po ang presyo. Pero siyempre guys 'no, minsan kasi hindi naman kailangang, dumaan sa Strait of Hormuz para masabi mo na tataas ito 'no. Depende po kasi 'yan 'no sa, mga nagaganap 'no sa atin pong, paligid lalong-lalo na po sa global community. So, guys, lahat po talaga 'yan ano, given na po 'yan na maapektuhan 'no, yung mga services, yung pati yung mga basic commodities at siyempre yung ating mga gamot ay apektado din 'yan mga kaibigan 'no, dahil po sa iba-ibang mga aspeto. Hindi naman ibig sabihin na dahil hindi dumadaan sa Strait of Hormuz ay hindi na siya apektado 'no. So, lahat po talaga 'yan apektado. Pero ang magiging maganda po dito dahil hanggang June ay hindi po sila magtataas at, pagkatapos ng June, sana ay hindi sila magtaas ng napakataas 'no. Kung magtaas sila dapat gradual lang mga kaibigan 'no, 'wag yung itataas nila kaagad ng todo-todo. Gradual lang dapat, moderate lang dapat 'no, yung hinay-hinay lang at, unti-untiin lang nila yung pagtataas, 'wag yung biglaan para hindi hindi masyadong maramdaman 'no ng mga kababayan nating mga Pilipino, 'yan. So sabi ko nga mga kaibigan, etong nangyaring ito sa Middle East 'no, pag-pray po natin lahat tayo. Ilan ba ang Christian sa Pilipinas, 'di ba? Mga Christian po sa Pilipinas ay binubuo ng sa ngayon, mga nasa 75% 'no? Estimated ko 'no, mga nasa 75% ang mga Christians dito sa Pilipinas. Meron pang mga Muslims 'no, na talagang prayerful. Meron pang mga evangelical Christians. So yung kanina pala, mga Catholic pala yun guys 'no, yung mga 75% mga Catholic yun. Pero yung mga evangelical Christians, yung mga Bible Christians at yung iba-iba Pentecost 'no, Pentecostals at iba-ibang mga denomination 'no, basta patungkol po sa pagiging Kristiyano ay iba din po yung kanilang porsiyento. Pero yung Catholic kung, estimated 75%. Kasi Catholic country po, ang Pilipinas, 'no. Mas marami po talaga ditong Katoliko, 'no. So, tayo po bilang tinatawag na Christian country, 'no, in Asia, sana ay ipagdasal po natin na talagang, matugunan na, 'no, matuldukan itong giyera sa Middle East para po matuldukan na rin po ang paghihirap 'no, ng ating mga kababayan at siyempre ng buong mundo. Kasi alam naman natin guys 'no, yung epekto ng gerang ito at lalo na kapag ito ay lumala, naku, guys ano na ang mangyayari at lalong-lalo na guys 'no, 'wag naman sanang magsisali ang maraming mga bansa sa Middle East 'no. Kasi alam naman natin kapag sa Middle East talaga kapag nagkagiyera na lahat ng mga bansa diyan ay sumali, naku mga kaibigan, paano na ang, mga shipment 'no ng, langis, paano na 'no? So hindi naman tayo puwedeng aasa lang sa mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia, siyempre marami din mga bansa dito 'no? Kaya maganda rin mga kaibigan yung ginagawang effort ng ating Pangulong BBM na pinaparami niya yung ating mga renewable energy at bumabalik po tayo sa mga, dating ginagawa natin 'no na nag-number 1 po ang Pilipinas patungkol sa mga hydro 'no, energy at, pati siguro kaso yung coal kasi mga kaibigan medyo ipinagbabawal na, dahil po sa, nagagawa nito na pollution 'no, sa air. So, kaya, sana buhayin na rin natin 'no, yung Bataan Nuclear Power Plant at sa pagkakaalam ko yung pangulo natin ay medyo kino-consider na ito 'no, na yung pagre-rehabilitate ng Bataan Nuclear Power Plant para tayo po ay, hindi na maging dependent pagdating po sa oil 'no. Guys, sa totoo lang yan po ang aim ng ating, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na kaya po niya pinagawa ang Bataan Nuclear Power Plant para hindi po tayo maging
dependent 'no, sa ibang bansa, sa Middle East pagdating po sa ating energy, problem. Kaya eto nakakalungkot 'no, dahil hindi po nabuksan ang Bataan Nuclear Power Plant. Pero itong pangulo natin ngayon si PBBM ay kino-consider po niya ang pagre-rehabilitate 'tong, Bataan Nuclear Power Plant with the help of Korean government 'no. So sana nga po mga kaibigan matuloy po ito. At guys 'no, bago tayo pumunta sa ating susunod na topic, paki-follow po si TPL3 at saka si Banat Boy Mandirigma 'no. So ano po masasabi niyo dito mga kaibigan 'no, na ang pharma industry ay hindi daw sila magtataas ng, presyo ng gamot 'no, until June. So maganda po ito dahil alam natin na ang mga Pilipino marami po ay may mga karamdaman 'no, guys. Kaya maganda po ito at, mahirap po kapag ang, presyo ng gamot ay napakataas, 'di ba? Eh, alam natin guys, talagang mataas naman talagang presyo ng gamot pero meron kasi tayong mapagpipilian. May mga generic 'no? So, sa mga generic mura lang po talaga 'no ang mga presyo. Pero siyempre marami sa atin sasabihin, "Ay gusto ko branded kasi mas nakakagaling." Pero ang sabi po ng mga doktor, same lang daw 'yun, same effect lang daw 'yun mga kaibigan. Ang meron lang tayo mindset 'no? Kapag inisip mo na, "Ay dito ako sa ano, dito ako sa branded kasi mas gagaling ako." Ay ba mangyayari talaga 'yun 'no? Pero kung iisipin mo na, pare-pareho lang 'yan. Ay dito na ako sa generic kasi para mura na, gagaling pa ako. O 'yun nga mangyayari sa'yo 'no? Gagaling ka kahit mura lang, kahit generic ang gamot 'no. So yung mindset natin set set po natin na masanay po tayo sa mga generic kasi ang mga generic po ng mga gamot ay mas mura talaga, 'di ba? 'Yan. So mga kaibigan, ano po ang inyong thoughts dito sa ating, topic na 'to 'no, na hindi po tataas ang ating mga pharma industry sa mga gamot 'no. So ano po masasabi niyo? Nagustuhan niyo po ba ang topic na 'yan? Please comment down your thoughts on this issue, 'yan. So basa muli tayo guys 'no, basa tayo, 'yan. Ang sabi ni okey ah, ang sabi ni ano, sandali nabasa na pala natin 'to, nabasa ko na pala 'to. Hindi talaga bakit hindi lumalabas yung mga comment dito? Ano kaya? Nakalagay, top messages 48 pero ang lumalabas lang na comment dito ay kaunti lang. Hindi lumalabas sa mga comment niyo, bakit po? Bakit kaya? Sa StreamYard tignan ko nga, ano ba nangyari ba't 'di lumalabas ang mga comment? Uy, sandali ito, tingnan natin dito. Ayun may isa lumabas sabi ni Puno X ano 'yan, X8E mga Duterte salot ang bayan. Tama, tama ka diyan, salo talaga. Sino pa? Okey. Lumang style ng Duterte, laos na, buhahaha, sabi ni TYT Gas. Uy, si TYT Gas, maraming salamat nandito siya 'no. Okey, TYT Gas salamat, sa panonood mo palagi sa akin 'no, sa Admin Rich na YouTube channel ko, 'yan. At saka sino pa ba? Ah, good morning to all, especially to my VMB family. Michelle Led, 'yan. Salamat Michelle. O TYT Gas, magandang araw sa'yo. Love ka ni Lord, sabi ni Nightbot, 'yan. Okey.
Sino pa ba? Nabasa ko na pala 'to. Ada Sejo, W61, bakit hindi ito pinapansin ng NBI, DILG, DOJ? Mukhang puro galamay ba ito ng mga Dutertes, gaya ng SC. Yun nga po sana sana igawan nila ng paraan 'yan kasi threat sa pangulo 'yan, 'di ba? Sasabihin mo na iisang ulo lang ang kailangan nila, ulo ni PBBM. Bah, para sa akin malaking threat 'yun, guys. Malaking threat 'yan, sasabihin mo, 'no? Grabe, isang ulo lang ang kailangan nila, ulo ng pangulo. Kung kaya nilang gawin 'yan sa presidente, paano pa kaya yung 'yan nga ang sinasabi ko, tama ka talaga diyan 'no, si Abonaco 2109. Kung kaya nilang magsalita ng ganyan, online, dinig ng buong Pilipinas, dinig ng buong mundo. Kung kaya nilang gawin 'yan or magsalita ng ganyan patungkol sa pangulo, how much more 'no, sa ibang tao. Ba, natitiyak ko parang ano lang, parang sisiw lang ang buhay ng tao para sa kanila. Kaya nga 'di ba 30,000 ang natsugi or ang chinugi sa panahon ni Duterte. Oh, 'di ba? Yan. Hala, my God. Hala, mali saglit. Naku, mali yata yung akin. Hala, mali. Saglit kaya. Naku, 1, 8. Naku, wait guys, mali yung napadala ko. Sandali, sana hindi pa niya napadala. Yan, sino man. Naku, mali yung mali yata yung naibigay kong number. Five, patay kang bata ka, nagkamali ako. Patay kang bata ka, nagkamali ako. Dali guys, yan. So guys, susunod na 'no, ating topic. Sorry po guys, kasi kahapon nung, pauwi na po kami 'no, yung kasama ko wala siyang cash, walang cash. Ano, bigat ng dala namin. So, pinahiram ko muna ng 500 kasi wala siyang cash, eh. So, sabi niya i-GCash na lang. Tapos eto, nagtanong siya sa'kin ngayon 'no, kanina, ano daw yung GCash ko. Mali yung dulo na ilagay, mali yung dulo, na na-send ko. So, mali ako guys. So, hindi ko matatanggap. Ay salamat, di pa niya nase-send. Ay salamat, 'yan. Buti na lang hindi pa niya nase-send 'no, 'yan. Sabihin ko naka-live pa, naka-live pa kasi ako, 'yan. Buti na lang hindi pa niya nase-send guys 'no, kung hindi naku, sayang naman yung 500 ko, 'di ba, 'yan.
So, yun nga guys, no? Mabuti na lang, hindi pa niya na-send. Kung kaya, yan nga, sandali, basahin natin to. Sabay silang pumatay. Manok lang ang tingin nila sa, tama ka dyan, no? Correct ka dyan, no? Parang ano lang, parang sisiw. Ganun po sila eh, no? Ganyan po sila. Wala po silang pagmamahal sa buhay ng tao. Parang sisiw lang sa kanila ang buhay ng tao. Yan. So, tingnan ko kung tama na ba yung number ko. 09. Yan, okay na. Yan. Okay guys, ang susunod po natin na topic ay eto, si Rowena Buangson. Okay, so si Rowena Buangson, mga kaibigan, ay nag-a-aspire na maging senador ng Pilipinas. No? Siya po ay tatakbo sa 2028 as Senator of the Philippines under the picket of DDS. No? DDS po mga kaibigan. No? Kasi siya po ay nagpresenta po no, na maging senador sa picket po no, ni Sara Duterte. Kung si Sara Duterte ay hindi may impeach, di ba? O makakatakbo siya. Pero kung siya ay may impeach, hindi siya makakatakbo habang buhay, di ba? So, ang sabi po ni Rowena Buangson, FYI, wala pang lesbian senator. Madaming bakla na ayaw magladlad. O FYI din sa'yo, kahit sabihin natin na lesbian ka, na tumatakbo as senator, sa tingin mo ba magugustuhan ka ng mga lesbian na iboto? Napaka mata pobre mo, 'di ba? O pag wala kang gotche, wala kang gotche, wala kang kotse, wala kang ano pa ba 'yun yung sinasabi niya? Gucci, meron pa eh, Rolex ba 'yon? Kalimutan ko guys, no? Pero kita natin yung pagiging matapobre niya, ha? Tsaka maraming beses na siya na nakikipag-away, no? In public. Common tao, inaaway niya. Guys, no? Ganun siya kaabusado na kahit yung mga common tao, mga common Pilipino, inaaway niya. Kung yan ang gagawa niya, guys, kung ganyan siya kasiga, no? Ganyan siya ka-entitled, hindi pa siya senador ng Pilipinas. Paano na lang kapag naging senador siya ng Pilipinas? Siya po ay magiging very abusive. Nako mga kaibigan, no? Mang-aabuso po talaga yan sa kanyang kapangyarihan, mga kaibigan. Grabe. At hindi po natin kailangan ng senador ng Pilipinas na abusive. No? Marami na pong mga senador, marami na pong mga politiko na umaabuso sa kanilang power, sa kanilang kapangyarihan at huwag na po nating dagdagan pa. Diba? Hindi po natin kailangan ng isang Rowena Buangson sa Senado. Tandaan nyo guys, no? So guys, ano po masasabi nyo sa topic natin na yan? Kakulango. Luga, DDS, DDS.
Ang dikdik